Kumusta kayo? Tara, pag-usapan natin ang isang sinaunang ritual na may napakalalim na kwento, ang pagtutuli. Sa ating paglalakbay ngayon, aalamin natin kung paano ang isang pisikal na tanda ay unti-unting naging isang napakahalagang espiritual na simbolo. So ito yung tanong natin, isa lang ba itong lumang tradisyon na lipas na sa panahon? O baka naman may mas malalim itong ibig sabihin, isang pangako na humubog sa buong kasaysayan ng pananampalataya? Tara, simulan na nating alamin. Okay, para maintindihan natin to, kailangan nating bumalik sa pinakasimula. Nagsimula ang lahat sa isang napaka-espesipikong utos ng Diyos kay Abraham. Ito yung magiging tanda ng kanilang espesyal na relasyon o yung tinatawag na tipan. Dito sa Genesis, malinaw na sinabi, ang pagtutuli ay magiging isang pisikal at permanenteng tanda ng sagradong pangako. Isipin nyo ha, hindi lang ito basta marka, kundi isang paalala na nakaukit mismo sa katawan ng kanyang bayan. Teka, para mas klaro, ano nga ba yung tipan? Well, hindi to basta isang simpleng kontrata . Ito ay isang sagrado at mabigat na pangako, isang ugnayan na nagbubuklod sa Diyos at sa mga taong pinili niya. Malalim yan. At para ipakita kung gaano kaseryoso ang tipan na to, may malinaw na parusa sa hindi pagsunod. Ang sinumang sumuway ay ititiwalag, ibig sabihin hihiwalay sa komunidad. So hindi to biro, napakalaki ng responsibilidad na kaakibat nito. Okay, dito na ngayon nagiging mas interesting ang kwento. Kasi kahit sa lumang tipan pa lang, nagsimula ng lumalim ang kahulugan. Hindi na lang pala ito tungkol sa isang panlabas na gawain. Dito na pumapasok yung mga propeta. Sila yung nagsimulang magsabi na, hey, may mas importante pa kesa sa pisikal na tanda. Inihahanda na nila ang isipan ng mga tao para sa isang mas espiritual na pag-unawa. Pakinggan nyo to, dito unang ipinakilala yung konsepto ng espiritual na pagtutuli. Hindi na balat ng laman ang usapan, kundi dulong balat ng puso. Wow! Isa itong panawagan para sa tunay na pagbabago sa loob at pagpapakumbaba. At inulit pa yan ni Propeta Jeremias para mas tumatak sa isipan. Malinaw ang mensahe. Ang tunay na pagbabago ay hindi nakikita sa labas, kundi dapat nanggagaling mismo sa puso. Isang buong pusong pag-aalay sa Diyos. Ngayon, dadako na tayo sa pinakasentro ng usapan natin, yung tulay sa pagitan ng luma at bagong tipan. Dito, ipinapakita na yung pisikal na gawain ay isang anino lang, isang simbolo ng isang mas malaki at totoong espiritual na katotohanan. Ang ganda ng paghahambing na to, di ba? Sa kaliwa, nandun yung anino. Ang pagtutuli ng laman, isang pisikal na tanda na gawa ng tao. Sa kanan naman, yung katotohanan, ang pagtutuli ng puso, isang espiritual na pagbabago na gawa ng espiritu. Ang laki ng pinagkaiba. At sa bagong tipan, ginawa itong crystal clear ni Apostol Pablo. Ang tunay na pagiging kabilang sa bayan ng Diyos ay hindi yung nakikita sa labas. Ito ay isang bagay na panloob, isang gawaing espiritual na nasa puso. At itong espiritual na pagbabagong ito, direktang-direkta itong iniuugnay kay Kristo. Tinatawag pa nga itong pagtutuli ni Kristo, yung pag-alis sa ating makasalanang pagkatao. Ito na yung katuparan ng sinaunang tanda. So, sa pagdating ni Kristo, paano na nagbago ang lahat? Anong nangyari sa simbolo at paano ito inilalapat sa mga mananampalataya? Dito natin makikita ang kumpletong pagbabago ng ritual na ito. Tingnan natin yung buong proseso, step by step. Step 1, nagsimula sa isang pangako kay Abraham. Step 2, binigyan ito ng isang simbolo, ang pisikal na pagtutuli. Step 3, ipinakita ang tunay nitong kahulugan, ang pagtutuli ng puso. At step 4, narating natin ang katuparan sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo, ang pagiging isang bagong nilalang. At ito na, yung pinakasama rin ng lahat. Sabi ni Pablo, wala nang halaga kung tuli ka man o hindi. Ang pinakamahalaga na ngayon ay yung pagiging bago, yung spiritual na muling pagsilang sa pamamagitan ng pananampalataya. At para maging sobrang linaw, ang katuparan ng pagtutuli sa bagong tipan ay ang bautismo. Ito na yung bagong tanda. Ito yung sumisimbolo sa pakikiisa natin kay Kristo, pagkamatay sa dati nating buhay at muling pagkabuhay kasama niya sa bago. Okay, so matapos nating balikan ang lahat ng kasaysayang yan, ano naman ngayon ang ugnayan nito sa atin? Bakit mahalaga na malaman natin to sa panahon ngayon?
So kung iisa-isahin natin, ang aral para sa atin ay ito. Ang totoong mahalaga ay yung pagbabago sa loob. Ito ay tungkol sa pagtalikod sa lumang buhay at kasalanan, pagiging isang bagong tao dahil sa pananampalataya, at higit sa lahat, isang buong pusong commitment sa Diyos. At para sa pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pagnilayan. Kung ang pagtutulin ng puso ay tungkol sa pagputol sa mga lumang bagay para yakapin ang bago, ano kaya sa buhay mo ang kailangan mong alisin para mas mapalapit sa Diyos? Isang magandang pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama ninyo.